Hello Kathleen fans! Ito ha, medyo nakakaiyak ito mga kasembreros. Ang vlog na ito dahil sa siguro sa tears of joy sa sobrang saya mga kasembreros. Maliban dun sa regalo ha ni Direk Cathy. Ito po no, si Justin Case Modina na scholar nga po ni Sir Alden no, sa kanilang AR Foundation ay nakapasa no sa licensure examination for teachers mga kasembreros nitong 2025 no, recent mga kasembreros, if not mistaken kahapon or nakarang araw yung LPT na examination mga kasembreros. So nakakatuwa na nakaka-touch mga kasembreros. Ito po ay si Justin na taga Visayas State University, sinuportahan no, ng AR Foundation mga kasembreros. So scholar nila siya ng second semester academic year 2022-2023. Ito yung kanyang achievements dati mga kasembreros no. Tapos first semester of academic year 2023-2024. Tapos nakapasa siya. Yung kanyang bilang ay ika 25,364 na listahan. Grabe no. Sobrang dami mga kasembreros na nakapasa, and sa lahat po ng teachers nakakapasa lang sa LPT. Congratulations po. Kudos po sa inyo. And panibagong hamon na naman yung pag-apply ng trabaho at saka ma-assign mga kasembreros sa mga eskwelahan. So yan yung bagong hamon sa ating mga bagong mga educators mga kasembreros. And congrats no sa team. Alam nyo, nakaka-touch ito kasi bihira ang, hindi bihira parang dito sa Pilipinas, it's parang opportunity, hindi siya privilege mga kasembreros, yung makapagtapos ka ng kolehiyo and knowing na ibang tao yung scholar ka na ibang tao, hindi mo sila kadugo pero nandyan sila para sumuporta. That is why naalala ko yung literal talaga ako na medyo natatouch talaga ako mga kasembreros kasi ako talagang pinahalagahan ko talaga ang education no. So naalala ko yung sabi niya dati na parang interview niya yata kay Ma'am Jessica Soo na kapag may mga projects siya no, may mga movies, may mga endorsements, talagang talagang may share mga kasembreros yung mga foundations at charities na tinutulungan niya mga kasembreros. And hindi lang itong AR Foundation ang kanyang tinutulungan. Marami siyang mga foundations na kung mapaayaw niyang isa publiko because nga nasa puso niya talaga yung secret help mga kasembreros na pagiging spy ng pagtulong mga kasembreros. So nga 'di ba kay Bubski no, talagang tinulungan niya si Bubski na kumbaga pa 50,000 dahil namatayan sila, tapos ang pinabayaran lang ni Sir Alden 10,000 lang. So 'di ba isa lang 'yon no, marami pa sila Betong Sumaya dati and more mga kasembreros. Kaya na-mention niya nga recently sa kanyang 24 oras interview na parang naubusan na yung timba no, na paglingon niya parang wala na parang natira para sa kanya mga kasembreros. So and then ito sobrang touching nito mga kasembreros no. Medyo napahaba ako dito sa part nito. So sorry po. So yun po no. And then ito next item natin. Ito na nga no, may regalo si Direk Cathy kay Mama Ten. Sabi dito sa post niya ay thank you very much Direk Cathy. Parang bag siya pero nakalagay dito ay parang hari at reyna ba ito or parang parehong hari mga kasembreros kasi may corona na parang teddy bear yung mukha, tapos may mga glasses mga kasembreros. Sorry po sa mga manok sorry po sa manok na background na ingay mga kasembreros. And then ito si Sir Alden, talagang nakita mo dito yung kanyang pagiging godly no. Nag-post siya no ng verse Matthew 25:35-36. I was hungry, Jesus Christ speaking, you fed me. I was thirsty, you gave me water. I was a stranger, you invited me in. I was naked, you clothed me. I was sick, you cared for me. I was in prison, you visited me. Nakita talaga sa kanya yung godly actions mga kasembreros. And sabi nga niya, di ba, dun sa may People Asia interview niya na I can sit all day talking about our Creator, no? So dun pa lang makita mo na God-fearing at God-loving talaga ang inyong box office king. And yung prayer niya, no, nag-post din siya kanina, thank you Lord for guiding me through today.
Life feels uncertain at times, but I trust you. I trust you are always watching over me. Please protect my family, friends, and even those I haven't met yet. Guide us safely through each day. Where there is faith, there is love. Amen. Where there is love, there is peace. Where there is peace, there is God. Where God is, nothing is lacking. God, I put my work, my family, and everything I have in your hands. God, I love you, and I promise to share this prayer with a friend. May they feel your presence too. Amen. So, I also share this prayer sa mga nakikinig sa ating vlog na ito, mga kasembreros and mga katinatics. And then, another touching na malalim na post, mga kasembreros, ay ito, no? Love yourself, not me. So, parang sobra-sobra daw natatanggap niyang love siguro. Kaya, yung ating sarili naman daw ang ating mahalin, mga kasembreros. And as we love ourselves, I will love other people. And, syempre, Saturday ride, no? Saturday bike, mga kasembreros. Posted din yung Pops Alden. So, ito ang kanyang outfit for today. No, talagang fit na fit at ito yung kanyang water therapy yung kanyang therapy, no, parang stress reliever niya, mga kasembreros, itong pagbibisikleta talaga. So yun, no, actually that is it. Para po sa ating Word of God, mga kasembreros, ay napakaganda po nito. Ang title natin, tuturuan niya tayo, or ni Lord, mga kasembreros. Proverbs 3:6, New King James Version. In all your ways, acknowledge Him, and He, God, shall direct our paths. Sa New Living Translation, seek His referring to God, will in all you do, and He will show us which path to take. So, ang Proverbs, mga kasembreros, ay ang book of wisdom. Okay? Written by the wisest man, King Solomon, mga kasembreros. Ako, in line or in addition sa Ecclesiastes, mga kasembreros, ay ito po, no? Book of wisdom, ang Proverbs, mga kasembreros. Ibig sabihin, you can gain wisdom, you can gain knowledge and understanding sa totoong buhay, and then sa spiritual aspect, mga kasembreros. Lahat-lahat na actually yung Book of Psalms and Proverbs, mga kasembreros. Yung verse na ito ay tumatawag sa atin at nagre-remind na i-acknowledge natin ang Diyos sa lahat at sa bawat aspeto ng ating buhay. Nire-remind tayo nito na hindi dapat tayo mag-rely, no, at saka dumepende solely sa ating sariling kakayahan, sariling pangunawa, sariling talino, sariling skill, sariling talent, mga kasingers, but seek God's wisdom and guidance. Okay? Ang ang talino kasi ng Diyos ay walang kapantay at walang walang pwedeng mag-level doon sa sa talino at saka sa wisdom ng Panginoon. Wala siyang katulad, kulang ang words para describe how wise our God is, mga. So that's why yung guidance, yung wisdom through reading the Bible, no, through praying, mga kasembreros, ay napakahalaga po nun, because tayo rin po ang makaka-benefit, para sa atin din po ito. This is a profound statement about the relationship between humanity and the divine. So napakadakilang reminder sa atin ng ating reminding us of our relationship with God, mga kasmas. It emphasizes trust and recognition of God's sovereignty over our lives. When we acknowledge Him, it implies that we are giving Him authority and honor in our decisions and life choices, assuring that He will lead us down the path we are meant to take. Kasi maraming daan, mga kasembreros, napakadami. Sa choices pa lang, ano bang gusto mong trabaho, o sino bang gusto mong kasama sa trabaho, sino bang gusto mong kasama sa bahay, sino bang gusto mong kasama sa apartment, o saang school ka ba mag-aaral, ano bang gusto mong ulam, ano bang gusto mong gawin, ano bang gusto mong invest, ano bang gusto mong business, ano bang gusto mong... So maraming sino bang gusto maging jowa, ano, ganun, maraming choices na in-offer ang mundong ito, mga kasembreros. Maraming options. Kaya minsan, malilito ka kasi kapag wala kang stability when it comes to choices, when it comes to principle, kapag wala kang prinsipyo, mga kasembreros. That is why Sir Alden is one of the best examples of firm
and solid principle mga kasembreros na dapat po ay taglayin natin. Kasi kapag wala kang talagang kung sala sa lamig, sala sa init ka na lang. Kung sinabi ni ganito, susunod ka rin. Sinabi ni ganyan, susunod ka rin. Kasi wala kang proper guidance. Wala kang tamang guidance mga kasos, ano yung landas na yung tatahakin, ano yung choices na gagawin, ano yung mga plano, ano yung mga desisyon na gagawin mo, because the wisdom of God ay wala sa atin. So kapag tayo po ay manalangin, napakahalaga po na i-ask natin ng wisdom mga kasamaras ng Panginoon, na bigyan niya tayo, pagkalooban niya tayo mga kasamaras by His grace and favor and mercy. Kasi si King Solomon, ito yung kanyang hiningi talaga. Wala siyang ibang hiningi but wisdom mga kasamaras. And yun nga talagang nakagawa siya ng kamangha-mangha mga kasembreros dahil sa wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon sa judgment, discernment, and so on. We have to recognize that we do not see the entire picture of our lives. God does. Kasi tayo minsan akala natin tama yung ginagawa natin. Ito yung napakadelikado kasi akala mo tama yung ginagawa mo, mali pala. Okay? Namumuhay ka sa maling pag-iisip at maling akala. Tapos, nagising na lang one day na yung result, yung product, yung outcome ng iyong desisyon dati na akala mo tama ay wala. Parang nasa huli talaga parati ang pagsisi. But si Lord naman ang nagbibigay ng chances mga kasembreros. There is one, tayo po ay meron pang chance habang tayo po ay nabubuhay. So, kapag breakdown natin kasi yung acknowledge Him, ina-acknowledge natin ang Diyos mga kasos, we find that it's a multifaceted phrase. To acknowledge God means that we consciously recognize His role, our lives, in our lives, and history. So, yung acknowledge Him, kailangan i-recognize natin siya consciously, intentionally. Hindi lang dahil parang nagising ka na lang na gano'n. No? Parang wala kang malay na nire-recognize mo siya sa iyong buhay. Hindi po dapat gano'n. We must intentionally and consciously recognize Him mga kasos. Kasi it's an act of humility rin na ina-acknowledge natin yung ating dependence yung ating pagtitiwala sa Panginoon at saka sa Kanyang guidance at understanding na binibigay sa atin. So, kagaya ng Haring Solomon mga kasembreros na i-acknowledge natin yung Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon mga kasembreros. He emphasizes that no part of our lives should be outside of God's influence. From our work and friendships to family and community engagements, each area benefits from our shared relationship with God. So tama, kasi kapag ikaw ay may tiwala sa Panginoon, may pananampalataya ka, nakikitaan ka at daladala mo yung mabuting ugali. You're not perfect, yes, but nandun yung humility, nandun yung yung patience, yung love, yung joy, yung kindness, yung gentleness, yung self-control. Tapos, kapag ikaw ay nakikihalubilo na sa iyong community, let's say sa iyong kapitbahay, sa iyong pamilya, sa iyong barangay, sa iyong mga kasabayan sa pilahan, nag-aantay kayo ng masasakyan mga kasembreros, sa malls, sa pila sa kung saan naman dyan, sa classroom, sa eskwelahan, kahit saan mga kasembreros, ay makikita yung kabutihan mga kasos because God is with you. And nakaka-apekto talaga yun mga kasembreros if we have faith sa Panginoon mga kasos. Kasi nakita yun Additionally, we'll learn the significance of surrender. Recognizing our limitations and acknowledging dependence on God fosters humility. This act of surrender can be frightening but brings peace as we trust in God's plan over our understanding. So, ang gagawin natin dito ay consistent tayo na ilagay, kung kaya yung panalangin natin ay which is dinadalaan ko rin po na nilalatag ko lahat, ibinibigay ko lahat ng yung guidance, nilagay namin lahat ng problema, lahat ng hinaing namin sa anong aspect man yan, finances, health, spiritual, wisdom, relationships, and so on mga customers. Ilatag natin lahat sa Panginoon because acknowledging that we depend on Him is a sign of humility, which God is really attractive to humble people, mga kasembreros. Tested and proven na po yan, mga kasembreros. And in conclusion, ito po ay mapa-profound na insight at saka truth, katotohanan, mga kasembreros, na dapat tayo po ay fully depend sa ating Panginoon kasi kapag siya po ang ating dinipendahan at pagtitiwalaan sa lahat ng choices, sa lahat ng plans and decisions natin, kapag magplano ka tapos pinalangin mo sa Panginoon na
mapa-lead mo, gabayan mo, pangunahan. Tapos parang may mga times na parang ang hirap, no? Parang may mga signs ang Panginoon. Gagamit siya ng kaibigan. For example, sabi na, hindi yan, hindi yan. So parang ganun mga customers, no? Yung voice of God may come from the people around us, especially yung ating mga magulang, and then yung ating mga Christian friends, mga kasambreros. Alright, so yun lang po in the meantime ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa at wisdom na nagmumula sa Panginoon at tuturuan niya tayo ng landas at tamang mga desisyon sa buhay. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasambreros, and paalam po.